Governor D.O. Plaza Government Center, Papinay Prosperidad, Agusan del Sur. This is 89.7 Agusan Radio FM, the broadcast radio station of the provincial government of Agusan del Sur. 89.7 Agusan Radio, a station that delivers relevant, fresh news and information. 89.7 Agusan Radio, a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. Inyong mabati matag Martes sa alas 7 sa gabi. Uban ni Dr. Milhamid Tumawis. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. Searching for the songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. Then you find yourself a message and some words to call your own and take them home. No one seems to know what it is that makes him go. Then the lights begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice, he's just got to find another place to play.
alas 7 ng maulap-ulap na maayos-ayos ang kalangitan dito sa Patinay, Agusan del Sur. Ang pagbabalik ng inyong prinsipeng manggagamot, ang ating programang Kapaki-Pakinabang, mahalaga sa ating mga kababayan, ang inyong programang Kalinaw o Kaimsog. Petsa Hulyo ng 15 ng taong 2025. Maayong gabi sa mga agsonon, karagaunon, amigo-amiga. Kayo po ay binabati natin naway ang inyong hapunan ay magkakasama ang bawat membro ng pamilya sa ating hapagkainan, sa ating mga kababayan na sa karinderya ngayon, hanggang ngayon ay nakabukas. Alam ko, nakikinig kayo dyan sa atin, sa impilan ng 89.7 FM Agusan Radio, dito po sa DXGP, sa ating pag-iere sa impilan ng radyo ay nakikinig ang ating mga kababayan, pati dito sa mga biyahero-biyahera, sa mga bus terminal, dito sa mga bumibiyahe na naka-tune in sila sa kanilang mga FM radio, sa FM station, no? Ng kanilang mga sasakyan ay nakikinig sila sa mga bus, sa mga pribadong sasakyan, dito sa mga EUV van na nagbibiyahe, no? Na sila po ay hanggang gabi ay naghahanap buhay sa may mga tricycle dyan at dito sa ating mga bus terminal na may mga vendors na naghahanap buhay dyan sa mga ganitong oras. Maayong gabi sa inyo, sa ating mga kababayan na sila po ay nanonood sa Gemstar Cable TV. Kayo po ay binabati natin, no? Sa kanilang mga tahanan, sa ating social media na naka-live tayo ngayon sa Facebook ay lahat ng mga taga-sunod natin, taga-pagsunod, yan, na tawag rito, tumatangkilik sa atin, yan, pumapatronize, yan, tumatangkilik sa ating programa, no? Ay binabati namin kayo, naway kayo ay nasa maayos na sitwasyon ngayon na She came from Providence, one in Rhode Island, where the old world shadows hang heavy in the air. She packed her hopes and dreams like a refugee, just as her father came. Mga kaigsunan, amigo-amiga, binabati natin ang lahat ng ating mga munisipyo, no? Lalo na dito sa may Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur, Surigao Norte, dito sa ating mga bukiring bulubundukin, pati dito sa may mga dalampasigan. Kayo po, mga magsasaka o mangingisda, kayo po ay mga tunay na marangal ang inyong mga hanap buhay. Kayo po ang mga Pilipinong kahanga-hanga. Maayong gabi sa inyo. Naway pagpatuloy nyo ang inyong mga mararangal na paghahanap buhay sa inyong mga pamilya upang itaguyod ang inyong mga pamilya ayon doon sa maranghal na hanap buhay. The sea. She heard about a place people were smiling. They spoke about the red man's ways, how they love the land. Sa ating mga kababayan na night shift, mga nurses dyan sa ospital, mga doktor, medtech, radtech, sa mga security guard
mga utility worker, no? Ayan, no? Sa lahat ng ating mga kababayan na naghahanap buhay ng 24/7. Hindi lang sa mga health sector, no? Yung mga ating mga kababayan, no? Na kung may call center rito, baka sa Butuan meron. So far dito sa probinsya wala pa. At yung mga nag-online selling yan, isama natin sila. Marami na po ang ating mga kababayan na nasa bahay lang, no? Ay kumikita na, no? Hindi po online gambling, online selling doon sa mga paghahanap buhay na marangal, no? Naway kayo ay makaipon-ipon at makapag-umangat ang buhay nyo dyan sa mga online selling na yan. Yan po so far sa tingin ko ay marangal yan, no? Wag lang yung mga online gambling, no? Wala pa tayong batas na pinagbabawal ang online selling, no? Do kagandahan dyan, walang tax, kaya yung mga small business or middle business sector ay talagang nalilevel up, no? Hindi ni-level up, nagle-level. Ibig sabihin, yung competition ng pagdating sa marketing ay nagle-level. Ibig sabihin na pantay-pantay ang laban dyan, no? Kaysa yung mga kapitalista na malalaking negosyante na talagang halimbawa sa mall, ang talagang kumikita sa mall ay yung may-ari ng mall. Ayan. Kasi rumerenta pa yan eh. Yung tinatawag na mga nagrerenta sa kanila ng mga stall, no? So dito sa online, somehow talagang malaking tulong yan, no? Sa ating mga kababayan, mga small businessman, no? Sa mga sila ay dumadami na, no? Na umaangat sa buhay nila. Yun ang aking observation sa ating mga kababayan na They came from everywhere to the great divide, seeking a place to stand or a place to hide. Down in the crowded bars. kababayan, amigo, amiga, ito ay batiin natin ang ating mga liderato. Nandito ang aking partner, si Sir Timil, para batiin ang ating mga lideratos dito sa ating probinsya. Boss, good evening, no? Good evening sa lahat ng mga taga-subaybay sa atin. Especially sa mga local chief executive natin. No? Of course, sa governor natin, walang iba kundi si Governor Santicani. Sa vice governor natin, new elect boss, no? Si Ma'am Pat, Yes, no? Ma'am Pat Plaza. Honorable. Sa mga sanggol niyang panglalawigan member niya sa 1st District at saka hanggang sa 2nd District, boss, no? Bago natin anuhin, boss, of course, yung mga congressmen natin sa 1st District, si Honorable Congressman Baskog, sa 2nd District, si Honorable Idibong Plaza. Sa mayor natin dyan, no? Sa Butuan City din, no? Mayor Lawrence Limbel Porto, no? At saka mayor din natin dito, boss, sa San Francisco, Municipality of San Francisco, si Honorable Mayor Bravo. Sa mga nakikinig din natin sa ibang lugar dito, magandang gabi, no? Especially sa asawa ko diyan sa Ireland, no? Good evening. Sa mga kasamahan ko diyan sa Department of Health, Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center, especially sa nagjo-duty ngayon ng mga house parent, mga nurses, sa mga pasyente natin dyan, no, sa residential, inpatient. Good evening po sa lahat. Boss, anong update? Okay. Pa-shout out kay Chris A. Turalba. Good evening, Doc. Shout out from Matee Las Nieves, Agusan del Norte. Ayan, no? Sa kay Chris A. Turalba, magandang gabi sa'yo, no? Kay Angelo Hertz Lim Honrobia, good evening, Boss Prince, watching dito po sa Bayugan City. Ito mga taga Bayugan to. Si Angelo Hertz Lim Honrabia. Ito ay uptick to, no?
mahilig to umakyat ng bundok, no? Yan ang bisyo itong taong to, no? May mga umakyat ng bundok, mga nature lover no? Nature lover, no? Sana walang lover doon sa taas ng bundok. Nature lover. Joking, kidding aside, no? Si Sir Angelo, magandang gabi sa iyo dyan sa atin sa Bayugan. Si Amira Makapar Kusain, good evening to all staff and patients of rehab watching from home. Marawi City, shout out to my husband, Bro Amelodin. Ayan, no? Ito ang ating mga kababayan sa Marawi City, no? Brandon Eli Makod, good evening, boss. Iwan ko kung wala pa rin panalo, hindi nila ako matalo sa basketball 38 points on a championship game. Ito si Brandon Eli. Sa susunod, next year, bumawi kayo, no? Magandang gabi sa'yo. Sa atin na si Aishani Kusain, good evening po. Shout out to my amazing father, Bro Amelodin. We really miss you so much. I love you, Papa. Ayan, I love you daw. Sabi ni Aishani Kusain sa kanyang father, si Bro Amelodin. Ayan. Si Aja Juhaypa bint Amuran. Good evening, Doc Prince and Sir Timil. Pa-shoot out po, watching from here from San Francisco. Ayan, papashoot out sila, no? So, ayan, ano ba update natin ngayon, no? Kanina, Sir Timil, nag-graduation tayo for the 5th batch of alternative learning system na graduates natin, completers. Ilan yun, no? Hindi ko ma-memorize kung ilan yun. 20 plus. 34. Ano ka ba? Hati yun, elementary at saka junior high school. Ayan, no? So, all in all, 34 sila. Nandun ang ating yung mga principal dito sa may elementary, yan sa may Alegria. Siyempre yung mga ALS coordinator ng Department of Education, yung marami sila nandun, no? Nakita so yan, no? Tapos yun ang ating tinatawag na event kanina, na which is kailangan mabanggit natin kasi it's we have to disseminate the information na may ginagawa ang gobyerno dito sa ating mga kababayan na nalulun sa bisyo, sa droga, sa addiction, na karamihan sa kanila ay out of school youth, no or low educational attainment, walang pinag-aralan o konti pinag-aralan, sila ang madalas na mga nalulun sa droga. And one of the factor kaya na-hook sila sa addiction, so different kind of addiction because wala silang edukasyon. So yan, so ang mga solusyon ng gobyerno diyan ay para lang ma-coop up, marunong silang magbasa, marunong silang sulat at mag-comprehensive, no? The way they think, no? Magkaroon sila ng yung sabi natin na, kasi pag may pinag-aralan ka, sa sumasabay na dyan yung mga moralidad na mga pag-uugali, behavior. So, yung ALS po ay malaking tulong yan. Diba? Alternative Learning System. Hindi po yan pa shortcut, no? Kasi sabi sa akin ni Sir Paul, no, ni Martinit, Sir Paul, ng planning officer ng Department of Education. Alam mo, Doc Prince, 2019 kami yung unang nakita Pumunta sa akin kasi pastor yon, born again Siya naman yung magaling sa atin, boss. Sila yung mag-asawa, puro nasa DepEd. Sabi ko, sir, welcome ka rito. Every first Sunday of the month, pumupunta doon. Pero meron na kung kasi nagpakilala ka, Department of Education, yung ALS, yan natin. So, niremind niya ako kanina sa speech niya. No? Na ito yung sinabi ko daw, na sabi ko nga, no? So, ang bilis na panahon. No? Almost 6 years, no? Ayan ang produkto. No? So, anong sabi niya sa akin? Dito lang sa Agusan del Sur, dito lang sa Agusan del Sur, ang 20
My goodness, ano ba yan? 28,000 o 30,000 plus ang what do you call this? Na hindi nakapagtapos. Tapos 13,000 or 12,000 ang nakalimutan ko yan. Ganda nung sinabi niya na di naka-reach sa elementary pala. Tapos yung high school mas marami, thousands. Imagine, no? Tapos 12,000 yung naka-reach lang sa elementary. Primary level. Tapos dun sa high school mas marami. So dun pa lang sa Agusan del Sur, sa isang probinsya, which is sabi niya lahat ng probinsya ganyan ang trend. Kaya nagkukup up ang gobyerno para dyan sa ALS. Laking tulong talaga, boss. Oo. So, kasi pag walang pinag-aralan ng ating mga kababayan, na-involve yan sa, tulad nung punta ko sa City Jail, di ba? Nung sinabi ko doon, no? Pag walang pinag-aralan, mapupunta sa kulungan. Di ba? Yeah. Kung di napupunta sa kulungan, nasa labas yan, gumagawa ng kriminalidad. Yeah. Pangatlo, bata pa, gagamitin ng mga ibang masamang elemento tulad ng mga drug personalities para doon sa drug Career. trading nila, yung mga bata. Career. Diba? Kasi hindi nakapag-aral yung mga bata. Yeah. O kaya pinang-hold up, no? O kaya ginagawang pinapalimos. You see? Tapos, meron pa. Yung mga ginagawang rebelde. So, marami yan. So, ang dami kung pwede nating sabihin dito. Wow. Dahil doon sa hindi na sila nag-aaral. Hindi sila tumuloy sa pag-aaral. Yeah. Yung iba, nakapag-aaral, hindi tumuloy. Yan ang nangyayari. So, the criminality, the crime rates will Rise. rise. O, walang katahimikan. Yeah. O, yung economy natin, mas lalong babagsak. Di ba? Yun naman talaga yung boss kasi madalas marinig natin yung kahirapan, pero kung tutusin nga, lahat naman tayo naghirap, pero depende na yan paano mo ma-address yung no? Iba-iba naman yung natin, boss, ng encounter sa buhay. Iba-iba yung problema. Yes. Ang pinaka-importante lang how you i-handle yung isang problema. Yun lang. Kasi lahat naman dyan, pumapasok. Ba't nag-drugs ka? Ganito. Pero all in all, alam naman nila masama. No, nasa huli na yung pagsisisi. Yun lang. Yun ang, kaya itong ALS nakatulong. Pero not because, sabi ko nga, may loopholes inulit ko yata dito sa broadcasting. Huwag namang gawin na, Shortcut. i-shortcut natin yan. Ayaw mo, hindi tayo mga graduate. Didiskarte tayo, mag-ALS tayo. At saka sinabi ko kay Sir Paul, kaya, Sir, di ba si Manny Pacquiao, ALS graduate siya. Oo, tingnan mo. Oo. So, sana hindi gawing pa-shortcut ng ating mga kabataan, no? Pero malaking tulong. Nakita mo yung guest speaker natin na graduate natin si Jamaica. Ang galing-galing mag-English, no? Oo. Ang galing magbasa, marunong Produkto na natin yan, boss. mag-comprehensive. No? Produkto natin yan. So, pag may nabigyan natin, na-develop natin ang kanilang sarili, nagkakaroon sila ng confidence, tumataas ang IQ nila, tapos dumadagdag pa sa kanilang curriculum vitae. May chances na makapagtrabaho sila ng maayos-ayos. Hindi talaga boss, hindi sila mahirapan magtrabaho kasi may pinag-aralan na. Yun naman talaga yung dun. Kasi pag hindi ka school graduate, pag nakita ka, wala. Hindi ka, doon ka ilalagay sa mahirap pumasok. Yeah. Kahit nga, kargador lang, high school graduate pa kailangan. Kasi totoo nga naman, kung ako mayroon ng kumpanya, wag na natin isipin ng gobyerno kasi mayroong standard. Kung sa private, kaya mo namang lagyan kung anong gusto mong lagyan na pulisiya. Ba't ako mag-hire na hindi high school graduate o hindi college graduate, hindi makaintindihan kung utusan ko. So malulugi ang aking kumpanya kung ako ang nasa private. Di ba? Balanse, boss. Pag balanse, hindi marunong magbalanse, doon talaga. Wala na. So, Talo. comprehension, socialization, puro yan natutunan sa eskwelahan. How to communicate, no? Lahat yan. So,
Pasensya na sa ating mga kababayang duka. Niwala kayo, hindi. Kaya natatag kayo na kayo ay mga iba ugali kasi kasama po yung behavior. Madalas magkasabay na yan yung IQ mo, yung moral mo, yung behavior mo, sabay-sabay po yan. Pag wala ka talagang pinag-aralan, wala, punong-puno ka na insecurities, babagsak ang behavior mo. Pangit ng behavior mo. Parati kang galit sa mga, o kaya na-inferior sa iba, kaya ibang nilalabas ng behavior mo. Doon naman sa IQ, hindi ka maka-catch up. Kasi kulang ka eh. Kulang ka sa natutunan. Hindi ko sinasabing kulang ang utak nyo. Walang laman. Kaya nga, lalagyan ng laman yan. Kaya mag-aaral tayo. Correct. Kasi lahat tayo, para sa akin, lahat ng utak natin, pare-pares tayo dyan. Para sa akin, iba naman yung skillful, inherited na talagang mabilis mag-pick up. So, sa akin lang, that's how I think. Pero, depende kung paano tayo nag-umpisa, yung foundation natin. Diba? Kasi merong hindi katulad ng iba na sobrang mabilis mag-pick up pero diligent. Ibang diligent, hindi sobrang magaling pero diligent siya. Ibig sabihin ng diligent, consistent siya na nagtatrabaho, trying hard. Di ba? Pero nandyan, hati pumapasok. So magkaiba yung resulta ng ganun. At magkaiba naman itong magaling. Na kahit hindi masyado pero nakukuha niya kagad. So, para sa akin, both of them are asset. Parehas asset yun. Diba? Di ba? Sir Timil? So, yan. Sumatotal, dyan natin nakikita paano maiwasan ng drug addiction. Di ba? Paano magamot. Ito nga yung gamot dyan eh. Treatment dyan eh. Therapeutic yan eh. Well, anyway, Sir Timil, pag-usapan natin, talagang kulang sa oras, bilis, 30 minutes ka agad. Ang grabe naman, grabe. Never was a queen, tasted like a raindrop. She's got the look, heavenly bound. Cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look, she's got the look, she's got the look, she's got the look, she's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? Shout out natin si Ekang. Good evening, Doc. Shout out ko sa mga atis og bros. Walay rason para dilita maning kamot og daghan rason para maning kamot. Ito yung naway patuloy ngayon yung mga recovery, ha. Yan ang mga sinasabi natin, ha. Okay? Jason Sabroso. Good evening, Doc. Please, pa-shout out ko sa mga atis and brothers. Dasig lang kanunay og ampo always sa Ginoo. Very good. Yan, si Ken David Tumadara. Parang ito may gustong ipabot daw sa mga ating mga tagapagpakinig. Siya kasi ang pumasa doon sa civil service na local treasury na exam, financial exam. Out of 13% lang sila eh. Grabe yun, Out of 800 lang sila pumasa out of 9,000. Yun, parang gano'n. Grabe. Talagang ito si Ken David Dumadara from Bayugan na talagang magaling, ha. Pumasa, pero sana, sabi ko nga sa kanya, kahit cum laude, kasi cum laude rin to eh. Magna cum laude. Ang importante yung behavior. Di ba? Kaya doon ka magsumikap sa behavior, Sa akin kasi, sa atin, Sir Timil, kahit gaano ka, galing, grabe yung accomplishment mo, pero ang behavior mo may problema. Like for example, application to, this is apply for all,
galing-galing mo. Pero sa trabaho ay club mentality ka. X. Kasi behavior mo. Ikaw top 1, summa cum laude. Di ba? Tayo, Timil, parang parehas kami yata ni Digong. 75 lang ako sa sa physician licensure exam. 25 din ako, boss. Parehas tayo. Hindi nga. Talagang, mga 75 Pass sa... lang. Papas lang talaga. Talagang 75, makikita yan. 75 po ako sa physician licensure exam, pati Sir Timil. Yung totoo. 75. Sinasabayan mo lang ako. 75. 75. Yung Siyempre, asawa ko, mataas yan sila, 84. 84 yung mga ano yan sila eh. Pero, buti nga, kasi demoralize ako noon aktivista ako noon Oo. May mga kumakaso-kaso pa noon Pero buti na lang, dismiss lahat kasi nga, activist ako noon, no? So, nag-take ako, pinahala ko sa, bahala na sa Diyos, no? Basta maganda yung intensyon ko, no? Yan, pumasa ako. 75. 25. Pero at least take 1 ako. Ikaw, take 1 ka rin. Take one ako. Parehas tayo ng no? Sa amin, boss, Kwento. yung controversial na time, 2006, 2006 na time, boss. Kasi, alam mo naman to kasi ito yung naglilik ng mga exam dati. Okay. Pero hindi kami, kasi dalawang batch kasi yung sa Noises, boss Yung sa June. Kasi ang Father's Tordino, boss, dati Orius College pa yan. Yes. November o December yan kami magtitake. Pero affected kami nun, boss, kasi talagang mahigpit Mahigpit kasi previously, may nililik, tapos, boss, parang di ba, ano mo yun? Stricto yun. National issue National issue yun. Gapos, yung sa Baguio ng mga rehab, ng mga review Ako, center. Sir Timil, iniwasan ko mag-take ng August sa physician, sa Doctor of Medicine. Mahirap yung August, kasabay mo lahat ng mga galing na school. Doon sana ako sa February. Yun na nga, 1 year akong demoralized kasi nga may mga activism akong mga activities. Yan. Ibig sabihin, ang ginagawa naman natin ay not for us, for the pleasure of our principles. Yeah. No? So, yun. Sa August pa, sabi ko, bahala na kung papasa o hindi. So, yun, no? Parehas tayo, take 1, no? Take 1 na ako, boss. August yun Pahirapan doon, mas maganda sa pag-February. Kasi sa atin, sa board exam, kahit sa PRC, no? Kung saan man magagaling, the more na may mataas ang score, mas hatakin niya pababa. Maraming babagsak. Yung yung passing rate. So, bababa ang passing rate pag may mga top notcher na sobrang taas. Di ba? Pag mahirap ang exam, pati yung mga top notcher ay nahirapan, pabor yun. Di ba? Yun. Mataas yung chance na maraming passer. Pa-shoutout natin, Sir Timil, si Jamina. Good evening, Doc Prince, Sir Timil, watching from Barangay Alegre, San Francisco, Agusan del Sur. Sa mga natin, boss, si IQ, no? Bago ko si Sir Iqbal. Yan, tama-tama. Sir Joey. Sir Joey. Ano ka dyan? Kasi tapos na yung gig natin. Pati si Mutayp, Tidako. Mabait yan, boss. Ito, watching here from Infante Cherry, San Francisco. Cherry. Si Naira Sultan. Ma'am Naira. Si Arsad. Yan. Sino to? Anika Kusain. Good evening. Shout out sa father. Kay bro Amelodin. Nakagraduate na po ako sa senior high. Ayan, kung nakikinig si bro Amelodin, shout out daw kay Anika Kusain. Nakagraduate daw. Papa, nakagraduate na po ako sa senior high. Congrats. I love you daw. Sabi ni itong si Anika Kusain. Ayan. Yan ang ating mga para ma-inspired, no? Yeah. Di ba, Sir Timil? So, nakakatuwa, no? Yan ang doon napapag-usapan, puro pag-aaral yan. Yung boss, may natin. mga testimony. I-share lang din to natin, boss. Kasi previously, boss, although ito naman yung mga yung mga dream natin dati. Yes. Although, hindi naman to nagmamalaki, pero ngayon, nakikita naman sa ibang mga kasama natin. Yeah. Kasi dati, sinabi ng mga pasyente natin from residential, hindi nasasaya yung araw namin dito, sir. Bakit? Kasi pagpasok namin dito, aside na nag-graduate kami,
nakatapos din kami ng pag-aaral, boss. Yun ang pinakaano doon. Kaya nga eh. Walang nasayang. Walang nasayang ba? Pag-i-stay nila sa rehab, natatreat siya. Kasi part of treatment, therapeutic dyan, yung ALS na yan. Boss, aside ba din, ito, totoo naman to. Kasi nag-testimony to sila eh. Aside naman, boss, sa ganung mga ganyan, marami silang natututunan aside sa ALS. Kasi marami tayong mga program dyan eh. Parang inano natin sa structure. Eh, paglabas sila, boss, hindi na sila mahirapan, boss. Kasi train na sila, boss, sa TESDA. All-in-one ba yung ano natin doon? Kasi, Oo, minsan, TESDA. Ang dami na ibibigay ng TESDA sa boss, yung atin. driving. Driving lesson, Small engine welding, mechanic, yung welding. ang dami, hindi na mabilang. Pati DTI. May mga Yan eh. certificate din sila paglabas nila. Yung DICT, yung computer, Computer literacy. literacy. Yan. Nung last month pa yun. So lahat yan, therapeutic yan. No? June. Yan ang dapat natin pag-usapan ngayon. Bago natin pag-usapan yan, pa-shoutout natin si Roland Paul. Shout out po kay Ate Arjin Paner at sa mga brothers and ate, padayon lang sa paglambo, dasig ug ampo kanunay. Watching from Davao City from Brother Roland Paul. Maraming salamat. Kay Noreen Salaman, good evening Doc Prince and Sir Timil, watching from Alegria, San Franz. Si TikTok Medtech. Mamay muna. Good evening po, watching from Porok 4, Barangay 5, San Barangay Francisco. Si Rema Jean Bautista Busa, good evening Doc Prince and Sir Timil. Pa-shoutout po ako, maraming salamat sa lahat ng tulong nyo. Yung mga ano natin, no? So, yan po, no? Dahil, dami. Pasensya na sa hindi ko ma-shoutout, kasi, sayang yung oras natin. Dahil, Nakikinig na yung duty natin, boss, house parent, boss, si MIB. Nandiyan si MIB ngayon. ganun ba? Oo. Medyo nagalit ako nung kanina kasi yung flag, hindi nila binalikan yung flag eh. Binaon yung watawat ng Pilipinas. Pero dapat yung rescission din, kunin. Well, anyway, sanction kayo pag sa susunod. Well, anyway, kanina rin, speaking of si Barangay Captain, Chairwoman Alegria, Barangay Alegria, si Mama Rufela, nandun din po siya, no? Na guest natin kanina. Well, sabi ko nga, ang dami-dami na natin ngayon na mga person use drugs, outpatient basis, inpatient, siyempre yung aftercare program. Mayroon tayong ngayon problema dahil sobrang dami na. Hindi na napupuno. Sir Timil, hindi natin mapag-usapan yung National Blood Month, no? I-insert lang natin, Kasi, konting sana, mayroon pang, kasi kailangan natin pag-usapan itong mga gusto nating disseminate na information, like for example, dito sa ating mga court. Sana, kung nakikinig ang ating mga Hall of Justice dyan sa court, no? Lalo na dyan sa Clerk of Court, kasi sila yata ang gumagawa, nagda-draft, no? Sa mga court order para pirma ng judges. Yeah. Sana i-check nyo po, no? Kasi ito talaga nung mancom namin nung yesterday, nung Monday, talagang sabi ko kailangan ko na i-broadcast to, no? Parating natin na wag namang copy-paste o kaya basahin, i-proofread, no? I-proofread nyo bago natin i-finalize. Like for example po, nakalagay na medical center and rehabilitation center, magkaiba po yun. Kaya pag nailagay sa court order yun, ito namang manipulative na ating person use drug, pati yung mga petition nila, sabi nila, di daw sila mag-admit sa atin, doon na lang daw sila sa La Paz Hospital. La Paz District Hospital. Ay, hindi po yun, no? Sana po tanggalin na lang po, baka topographical error. Yeah. So marami rin ang yung outpatient services, imbis na 6 months up to 1 year, ginawang 18 months. Yung 18 months po, aftercare program po PCP. yun. So, I would like to say this, deliver this message na mahirap kasi pag nandyan na yung court order do papalitan naman yan, pero siyempre mabagal, matagal, Takes time. tapos madidisrupt yung ating services,
Kasi lalo na itong ating mga person use drugs, pinipilit nilang manipulate tayo na sila ay limbawa, tulad nun, hindi daw sila magpaparehab sa atin, doon na lang daw sila sa ospital kasi medical lang naman. May goodness, di ba? Tapos sa pipilitin nila, ay 6 months lang kami. Depende yan, 6 months to 12 months. Di ba? So yan po ang gusto nating iparating. Yeah. Na tapos sobrang dami na po ngayon ang voluntary namin 40 na. Almost 40 plus. 40 ngayon. Pinapastop ko muna ang voluntary. Kasi unang-una puno talaga kami. Pangalawa, baka may dumating na maraming mandatory na actually may nakapila na mga compulsory mandatory admission, no? So nakapila na 'yun eh. Dapat sila ang mauna, no? Priority. So priority, no? So pasensya na, talagang hindi ko rin kayo masisi kasi talagang pinromote natin ang voluntary. Ito rin ang sinyalis na sa national, dyan sa taas, ay i-upgrade na kami. Kasi gusto ko nang mag-upgrade ng 300. Late pa yan, ha? From 150 to 300. Kasi ang basis niyan, ang dami nating admission. Marami nakapila. So, i-upgrade nyo na kami 300. Tapos, siyempre, dagdagan yung ating budget. Ito na nga, Manpower. kulang pa rin eh. Ang importante, nakaka-deliver tayo Services. ng services. At importante rin, maraming demand. Malaki ang demand. Ang problema nga, yung demand dapat ma-accommodate natin. Kasi marami talagang person use drugs or addict, no, sa labas. Ngayon, na-open na sa kanila na magparehab. Di ba? Yeah. Di ba, Sir Timil? Correct. So, pinaparating natin to. Meron pa. Sige. Meron tayong mga kababayan na sabi ko nga, okay lang, no? Kahit sabi ko sa inyo na yung addictive behavior ay manipulative, totoo po yun. Sabi nyo, ito na naman si Doc Prince, confrontational. Ba't di ko sasabihin sa inyo? Ano sabihin ko sa inyo? Wala. Talagang para sa amin, sa aming practices, ang addictive behavior, ano yan? Ano sabi ko? Manipulative. Manipulative. Kasi nga sinungaling yan. Kaya okay lang sa amin yan. Hindi tayo, dahil kami ang umawak dyan, hindi tayo magpapatalo dyan. Kailangan manalo tayo over sa kanila para sila ay magamot. No? Manipulative yan. Like for example, voluntary. Papa-voluntary admission siya, pero gusto niya outpatient. Wala po yan. Wala sa batas. Under sa RA 9165, Expanded Dangerous Drug Act, Republic Act, Section 54 ang voluntary admission sa ating mga government facility, health facility. Inpatient po, residential, hindi po outpatient. Correct. Diba? Yeah. Kung gusto mo ng outpatient, kasi voluntary, doon ka sa private, nga lang, magbabayad ka doon ng malaki. Na-update ko na pinakamaliit ngayon, 45,000 per month. So, hindi pwede yun. Paano ko ma-explain sa inyo? Subukan natin. Ang Constitution, alam niya ang makakasira sa kanya. Ibig sabihin, ang lawmakers nung ginawa nila yung RA 9165, talagang masusing pinag-aralan nila yan. Like for example, kung pinayagan ng Constitution na mag-voluntary ang outpatient sa government, ano mangyayari? Mamamanipulate yan. Lahat na lang ng addict, no? Magvo-voluntary siya na kahit di siya na ginusto ko to, mag-outpatient ako, hindi masusunod yung doktor na didiin ng doktor na inpatient. Kasi sabi niya, hindi. Basta, papayag ako, magpapa-voluntary ako, gusto ko magamot, pero mag-outpatient lang. Ibig sabihin, ang nasunod siya. Siya, hindi yung doktor. Hindi ang expert. Expert. Ang mga DOH accredited physician na nagkakonduct ng drug-dependent examination. Kaya sa amin lang naman na ginagawa yan eh. Dito sa ating sa government. Facility.
sa lahat ng government facility. O, doon sa private, di na kailangan ng DDE dyan kung anong gusto nila. O, yun na lang, magbabayad ka. Yun ang una. Di ba? Pangalawa, kung gusto mo naman, dahil gusto mo lang outpatient, voluntary, lahat na lang ng Pilipino, option nila, outpatient. So, ano mangyari? Hindi talaga magagamot yan at nalaki ang gastos ng gobyerno. Ay sabi ng gobyerno, para tayong tanga. Oh, na wala lang. Ano? Kasi yung, sila na susunod eh. Di ba? So may gastos sa outpatient ha. Ganun yun. At paano sa inpatient gumastos ka, control facility, gagamutin mo. Yeah. Di ba? O pangatlo, sentiment. Sige, go ahead, boss. Ang daming rason. Kaya sabi ko, naiintindihan ko yung mga lawmakers, kaya ginawa nila yan. O, pag nagpa-admit ka sa outpatient na voluntary, sa kagustuhan mo, kasi hindi ka nasusunod ka mo, binaluktot mo yung batas. Paano binaluktot mo yung batas? Ha? Kasi, scapegoat mo yan, pag gumawa ka ng krimen, hindi ako makakasuhan, magpa-outpatient voluntary ako. You see, adik ka, panay nakaw ka, panay robbery or whatever. Commit ng crimes. Nagko-commit ka ng crimes. You see, marami pang rason dyan. Kaya, never mangyayari yan na ang outpatient ay pwede sa voluntary. Kaya nga nilagay doon residential kasi talagang gagamutin ka. Kaya naman mga ating mga kababayan, halimbawa naman, na alam mo naman karamihan sa Pinoy sila pa yung may lakas loob na sabihin na kami ang biktima. Yan ang biktima. Kung biktima ka talaga, gobyerno ang ano sa'yo, gagamot sa'yo. Bakit ka mo? Hindi nyo kami inaalagaan. Pero nagbibisyo kayo eh. Di ba? Wala nga kayong... wala kaming pera. Walang pera. Palang panggastos. Paano kayo nakaka-produce ng pera para suyop? Ang mahal-mahal kayo. Mas mahal pa nga sa bigas kaysa yung sa shabu. Magkano isang kilo ngayon ng bigas? 55, boss. Yung mga 55. average. 50, Hindi ka makasuyop ng 55 pesos. Iwan ko, yung dati daw, 20 na nakakabaliw. Magkano ba yung na-update mo na sa mga Hindi, ito sa mga pasyente natin, natanong niya anong updated. Mahal daw ngayon, no? Doble yung presyo. Kasi, presyo ngayon. Magkano na ngayon ng isang pack? Yung gramo, boss, gramo. Hindi, grabe na ang gramo. Maubos mo ba yan? Mahirap ubusin ng 10 yun eh. Kung anuhin mo lang yung mga sashi-sashi, boss, mga 1,000, 1,500 yung mga tinan mo, hindi gramo yun, ha? Yung lang, yung grabe. Parang silupin ba na? Yung silupin na maliit nga, nung 90s nga, 300 pesos eh. Mas lalo ngayon. Mahal. Di ba? Mahal. So, you see, may pera naman kayo eh. Ngayon, kung ikaw naman ay gusto mong paliham na voluntary, doon ka sa private. Kasi sa private, may binabayaran ka talaga. Ayan. So, kaya tayo sa gobyerno, ginagandahan natin ang serbisyo pagdating dito sa Treatment Rehabilitation Center. Kaya, sabi nga nang pumunta sa atin si Doc BJ, sabi niya, parang hindi gobyerno ito ha. Kasi nakita niya ang ating facility, magaganda. Magandang mga facilities natin. Diyan sa TRC Bataan, yan, kina Doc Liz, sa Socsargen, ang ganda. Diyan sa Doc Ems, kay Malagos, Davao, kay Doc RJ, magaganda yan. Sa Bukidnon, kay Doc Kipi. Dito, lahat magaganda ngayon. Tingnan yung mga national TRC, kami po, yung mga counterpart ko. Isabela. Sina Portia rin, sa magaganda. No? Mas malaki pa sa mga private. So, saan pa kayo? So, ano pang pwede mong parating dyan, Sir Timil, sa ating mga kababayan na... Kasi, boss, ang thinking kasi nila, boss, pag government, parang, substandard ba, kumbaga, ganon. Pero kung nakita nila yung facility natin, world class yan. World class yan kasi kami lang yung facility na may mga, makikita mo yung livestock, yung mga gardening, kasi talagang pinopromote namin yung sa pasyente. Parang ma-improve nila yung
tawag natin boss sa kanila, yung personality nila. Kasi during vlogging days, wala talaga silang confidence ba. Diyan, inaayos natin, pinapaaral, holistic approach yung ni boss. Kasi in fact, kung makikita natin yung mga pasyente natin, sira yung ngipin, so tatawag kami ng mga outsource na mga dentist in order na yung nila, yung mga ngipin nila. Kasi isa yun sa boss side effect boss sa chemical Talagang nasisira yung ngipin nila. Kaya nga do marami tayong dentist na nag-outsource sa atin. Kasi may plantilla naman tayo Ngayon tuloy, napaisip ako na, sige, nawagan din tayo. I-release na yung mga remaining plantilla natin para maka-hire tayo ng mga dentist. Yeah. Di ba? Kasi hindi kayang pasahod tayo ng job order ng dentist, mataas. Mahal. Pero may item tayo dyan na masyado namang in-screen doon sa taas. Kasi pag pumunta tayo sa DBM, ang tinuturo sa central office, buti umabot pa yung mga item nyo. Salamat po, salamat. Alam ko naman na hindi mo kami ibang, pag nandun ako sa taas, yung ibang laban nandun. Kasi nasa stigma pa rin sa kanila. Inisip nila sa ating mga PWODs, ba't mong gagastusan yan? Mga addict lang yan. Yun ang inisip nila. Kaya sabi ko, pag nainis ako, palalabasin ko mga yan. Papuntahin ko sa inyo. No, syempre, they are also have the right. Human rights yan. Kaya nga sa atin na dinlagay sa DOH kasi sila. At saka maraming story and even testimony na naging naka-recovered, tapos maayos na siya, maayos na ang pamilya niya, productive na ba? Maayos na yung barangay niya, tulad nung isang munisipyo sa Lanao del Sur. Pag isabi kay Doc Pris, wag muna nila palabasin yan, problema namin dito yan sa munisipyo. Kinatatakutan nila. Pero sabi ko, palalabasin ko na, maayos na tong buhay na ito. No? So, yun ang sinasabi natin. Na hindi lang sa isang naka-recover ay siya lang, yung pamilya niya, at saka yung isang barangay and even isang bayan. At saka hindi lang yun, Sir Timil, dahil nawala yung kanyang mga kalukuhan, yung mga loko-loko, ma-inspire pa sa kanya. Magiging, kasi... Halimbawa siya, example. Tumino ito si halimbawa itong si Idol Don Pepot ng ganito kaya si ang tawag doon tapos idol namin to, magbabago rin kami, ganyan ang nangyari, di ba? Yun ang siya yung iniidolo at saka hindi lang yun, siya pa ang magpupush, oy, bawal yan, masamang droga, pinagdaan lang, takot sila. So, mangyayari sa bayan niya o sa barangay nila. Siya na yung bro? Siya na ang magiging ambassador. Yun ang sabi natin sa mga pasyente natin. Pag wala sa inyo yan, magsasalita kayo. Nandun na, alam ko na nakikinig kayo. Nanonood kayo. Sila ngayon Kung hindi man lang yung replay na ito sa Facebook doon, sila manonood No. Pag kayo, inuulit ko sa inyo, nasa labas kayo ngayon, pag di nyo pa rin ginagawa yung sinabi namin sa inyo, na mag-advocate, magsalita, masama ang droga, nanggaling na kami dyan, gayahin nyo kami, ito dapat, kabutihan, yan, wala silang magagawa kundi magsalita ng kabutihan, at saka masama yung mga pinagdaanan nila. Pag di nila ginawa yun, sabi ko, 100% magre-relapse kayo. Kasi nandun yung, tatahimik ako, para mamaya baka umayaw na sa akin yung mga kasama ko pag pinagsabihan ko sila na masamang droga. You see, intention mo yun Yeah. Pagtatahimik ka di ba? Pagtatahimik ka, mangyari niyan, mayroon kang option. Nagagamit ulit, di ba? Meron yan, di ba? Sa likod ng inyong pag-iisip, nakatago lang yan na talagang mayroon kayong option. Di ba, Sir Timil? Grabe, hindi na natin na-discuss yung
National Blood Month, no? Kaya pa, boss. May ano pa tayo. Wala eh. Mabibitin lang sila pagdating sa next ano na lang. Next episode na lang. Anong may tutulong mo o kaya Sentinel ganito, yung masasabi mo diyan para nakikinig ang ating mga pagdating doon sa court order para hindi magkamali. Yeah. Hindi natin kumbaga abusuhin, especially pag binigyan kayo ng chance, no. In fact, marami naman, we are the only facility naman na nag-accept ng voluntary, but as of now, according kay boss, na talagang iyan natin in order na ma-facilitate yung mga compulsory natin at saka mga plea bargainers, no. Plea bargainers yung mga tawag natin yung galing sa kulungan, no. So, isa lang, hindi nyo sayangin, no. Lahat binigay yan ni boss sa inyo. O nagsusumikap din kami, mga staff, especially sa program, no, in behalf kay Doc Tristan, talagang hands-on yan, no. Sa lahat ng mga concern nyo, agad-agad, pinarating ko yan kay boss para mabigyan lunas agad, no. Ang masasabi ko lang, boss, no, wag kayong huminto sa pagsusumikap kasi kanina may nakausap ako diyan, isang pasyente. So, parang siya, boss, na uuwi na daw, something. At sabi ko, wala, ang problema is nasa iyo. Unang-una, you accept the fact na mag-adjust ka, hindi yung mga tao mag-adjust sa'yo. So, in short, huwag niyong sayangin ang panahon hanggang nandyan kayo. So, i-process nyo ang lahat ng mga kakulangan nyo dyan. So, that's all, boss. When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look. Fire in the eyes, naked to the bone as a lover's disguise. Banging on the head drum, shooting like a mad bull. She's got the look. Swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle. Shoutout natin si Aisha Abdul Nasir, si Ma'am Chaba Basol, si Ma'am Nurain, at saka si Dante Luna ng Trento. Yan. Well, anyway, inaabot tayo ng isang oras, napakabilis, no? Dami pa natin pwedeng kwentuhan rito, no? Naway may natutunan tayo sa ating broadcast ngayon, no? Sa ating pag-eere, sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Hindi pala taga-pagsunod. Kamali ako kanina eh. No? Taga-subaybay. Ayan. Yan. No? So ano ba? So mga kaigsunan, naway patuloy tayong may matutunan. Sabi nga nila, teaching and learning. Ibig sabihin, sa Islam kasi, no, ta'alim mo ta'alum. Yun. Ibig sabihin, if you teach, you're improving. And if you're listening or learning, you're improving also. The one who is teaching is beneficial to others. And same thing, if you're teaching, you're benefited to what you have teach. Di ba? Kung sino mga tiniteach mo, may natutunan ka rin. Ganon din sa mga nakikinig sa'yo. They will learn. No? They will automatically learn. No? And the same thing, nag-i-improve din sila. And for simple learning, simple listening is a learning. Paano ko ba? Malalim yun. No? Di ba? So, teaching and learning, parehas po yun. Talim mo talom. Ibig sabihin, parehas po yun. Hindi porke yung teaching lang, siya lang ang matututo. Yung nakikinig lang ay siya lang ang matututo. Both parties, no, lahat yon, no, will build hand in hand together. So yan po ginagawa natin ngayon. Ganyan din sa drug addiction. We will invest on prevention. Yeah, dito sa drug addiction, drug phenomenon problem of our country, sinasabi natin, we will invest on prevention. And through this dissemination information campaign, ay napaprevent natin ang ating mga kababayan at yung mga nakaka-engage naman sa drug addiction, matatreat natin sila. Muli, sa susunod ng ating panayam, ang inyong prinsipeng manggagamot,
Dr. Melhamid Prince Tumawis, Cesar Mark Anthony po. Linaw o Kahimsog. Kahimsog. Gonna camp in my Broadcasting live from Governor D.O. Plaza, Government Center, Papinay Prosperidad, Agusan del Sur. This is